Sa Middle East mga kapatid, patuloy at lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Houthi. Bunsod pa rin ito sa naging digmaan ng Israel at Hamas sa Gaza. Hindi tulad noong una na animoy pabugso-bugso lamang ang ginagawang pag-atake ng grupong Houthi sa Israel. Ngayon kasi mas napapadalas at mas nagiging agresibo na ito. Ngunit hindi naman nanahimik ang militar ng Israel, tumugon ito at pinatikim sa Houthi ang pagsik ng kanilang mga F-35 fighters. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang mga kaganapan at sigalot na nangyayari sa pagitan ng Israel at grupong Houthi. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Kamakailan lamang mga kapatid, inatake ng Houthi ang Tel Aviv gamit ang mga long-range unmanned aerial vehicle o drone. Bagamat halos na-intercept ng Israel ang lahat ng umaataking drone, ngunit may isang nakalusot na nagresulta ng pagkasawi ng isang individual at pagkakaroon ng 4 na mga sugatan. Ang naturang drone attack ng Houthi ay naganap ilang oras matapos kumpirmahin ng militar ng Israel na kanilang napaslang ang isang top commander ng Hezbollah na nasa southern Lebanon. Hindi inasahan ng Houthi na agad tutugon ng IDF, kung saan pagkalipas lamang ng 24 hours agad pinakilos ng IDF ang kanilang Air Force at walang pag-aalinlangan na ginamit ang mga F-35 fighters nito upang wasakin ang isang Yemeni port na matatagpuan sa lungsod ng Hodeidah. Ayon sa mga report, hindi tiyak ang bilang ng mga F-35 fighters na inatasan ng Israel, ngunit ang nasabing mga pag-atake ay naging matagumpay. Maliban sa mga F-35 fighter, kasangkot din sa misyon ang mga F-15 Eagle, reconnaissance aircraft at refueling aircraft. Bukod naman sa mismong pier na pinasabog ng Israel, pinuntirya rin ng nasabing mga fighter ang ilang power station at mga oil refinery facilities. Talagang strategic ang ginawang pagpapasabog ng Israel sa pier ng Hodeidah. Napakahalaga nito para sa Houthi dahil dito binabagsak ang kanilang mga armas na sinusuplay mula sa Iran. Ayon sa mga ulat kapatid, humigit kumulang 70% ng mga kalakal na binabagsak sa nasabing pier ay talagang napupunta sa Houthi. Kaya naman ang pagkapinsala nito ay labis na makakaapekto sa kanilang mga operasyon laban sa Israel at sa kanilang pagpunteriya sa barko na dumadaan sa Red Sea. Ngayon mga kapatid, ang nasabing pag-atake ng Israel sa isang napakahalagang pier sa Yemen ay magriresulta daw ng tila matagal na panahon bago makabangon ng Houthi. Batid ng Israel na ang kanilang ginawang aksyon ay magriresulta ng mas mahaba at mas matindi pang labanan. Ngunit hindi rin naman umano sila mananahimik na lang kung ang mga militanteng grupo ay patuloy na inaatake ang kanilang bansa. Kaya bilang pagpigil, kinakailangan nilang gantihan ng Houthi sa mas asintado at mas mabagsik na paraan. Matipid sa impormasyon ng Israel mga kapatid hinggil sa nangyaring pag-atake sa pier. Ayon naman sa ilang eksperto, makakatulong daw iyon sa ADF upang hindi makompromiso kung ano paman ang kanilang gagawing susunod na mga operasyon. Gayunpaman, nakakabahala pa rin dahil posible pa umanong aataking muli ang Houthi sa Tel Aviv, isang mas matinding pag-atake dahil sa ginawang ganti ng Israel. Ngunit talaga bang may kakayahan pa ang Houthi na maglunsad muli ng mga airstrike sa teritoryo ng Israel pagkatapos wasakin ng mga fighter ng IDF ang kanilang napakahalagang pier? Upang malaman natin ang tunay na kasagutan, silipin natin ang mga matitinding armas ng Houthi sa kanilang arsenal. Isa mga kapatid sa pinakamahalagang armas na ginagamit ng grupo upang atakihin ang mismong teritoryo ng Israel ay ang mga drone. Ayon sa mga report, nasa isang dekada nang gumagamit ng drone ang Houthi sa kanilang pakikipaglaban, kung saan nagsimula ito noon pang digmaang sibil o civil war sa Yemen. Ang nasabing mga drone ay nagmula naman sa Iran na siyang numero 1 taga-suporta sa Houthi, kung saan mas lumakas pa ang suporta nito noong makialam ang Saudi Arabia sa Yemen noong 2015 upang pigilin ang mga Houthi na sakupin ang Aden at iba pang mahahalagang bahagi ng bansa. Ang suporta ng Iran sa grupo ay mas nakatulong upang makabuo sila ng malaking arsenal ng mga drone na siya namang kanilang inaasahan bilang nagsisilbing air force ng kanilang puwersa. Maliban sa Iran, wala nang ibang mapagkukunan ng Houthi. Ang kanilang puwersa ay nagmumula lamang sa kanilang mahihirap na mga taga-suporta na nasa kabundukan ng Yemen. Kaya naman mas pinili nila na magkaroon na lamang ng maraming drone upang makapagsagawa ng mas mura at mas epektibong pag-atake sa Israel. Maliban sa mga drone, noong magtapos na ang 2015, sa tulong pa rin ng Iran, nakabuo rin ng Houthi ng isang kahanga-hangang arsenal ng mga missile na siya namang kanilang ginamit upang takutin at bulabugin ang Saudi Arabia. Simple lamang ang naging unang drone ng Houthi. Namuhunan ng mga ito sa isang kamikaze drone na nakabatay sa isang multi-role tactical Iranian drone na Hesa Ababil. Ang nasabing unang kamikaze drone ng Houthi ay tinawag nilang Qasif 1, kung saan pagsapit ng July 2019, nakabuo na sila ng hindi bababa sa 8 uri ng mga drone na kanila pang ipinakita sa isang event, kabilang ang Qasif 1, Qasif 2 at Qasif 3. Ngayon mga kapatid, gaano namang katindi ang mga drone na ito upang labanan ng isang highly advanced na depensa ng Israel? Ayon sa mismong militar ng Israel, ang ilan sa mga surveillance drone na ginagamit ng Houthi ay hindi umano ganun kaimportante para sa IDF
dahil ang mga ito ay isa lamang maliliit at short range na uri ng mga drone. Ngunit ang mga drone na katulad sa Qasif at Samad ay medyo malaki at mayroong range na talagang kayang umabot sa mismong teritoryo ng Israel at mayroon ding malalaking warhead na sapat na upang puminsala ng isang gusali. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagiging long range at mapanganib ang mga drone ng Houthi. Nagiging kahanga-hanga na rin ang kanila mismong drone arsenal dahil sa tulong ng Iran. Dahil dito, inaasahan na muling aatake ang Houthi sa Tel Aviv gamit pa rin ang drone kahit nabatid nila kung gaano kalupit gumanti ang Israel. Kung pagsasama-samahin ang drone at missile na tinataglay ng puwersa ng Houthi, masasabi na isa rin talaga itong banta sa Israel. Ngunit ayon sa mga eksperto, kung talagang lubusang kikilos ang buong puwersa ng Israel, baka raw isang araw magigising na lamang ang Houthi na pinupulpos na pala ang kanilang puwersa at mga armas. Ang Israel, mga kapatid, ang isa sa mayroong pinakamakapangyarihang militar sa buong Middle East. Bukod pa rito, bilyon-bilyong dolyar ang kanilang natatanggap na suportang militar mula sa Amerika na siya ring nagbibigay sa kanila o nagpopondo ng mga pinakabagong teknolohiyang pangmilitar, kabilang ang mga fighter jet at advanced na mga drone. Ang US, mga kapatid, ay sinasabing nagbibigay sa Israel ng tinatayang $3.8 billion na tulong militar taon-taon. At bilang karagdagan, ang IDF ay mayroong humigit kumulang 170,000 na mga aktibong tauhan at nasa tinatayang 465,000 na mga reservist. Sa huling bahagi ng nakaraang taon, ang IDF ay may higit sa 20 brigade at mahigit sa 60,000 na mga sundalo na nakadeploy para sa digmaan sa Gaza. Samantalang libu-libong tropa naman ang idineploy sa hilagang border ng Israel sa Lebanon upang hadlangan ang pag-atake ng Hezbollah. Napapalibutan ng kaaway ang Israel, kaya naman ang pagpapalakas ng bansa sa kanilang militar ay hindi na nakakagulat. Maliban sa mga advanced na armas na tinataglay ng Israel, nagmamay-ari din ito ng isang napakahusay na air defense system, ang Iron Dome. Isa ang Iron Dome sa kanilang pinakamahalagang air defense system, kung saan epektibo nitong na-intercept ang mga mabagal at maliliit na missile, unguided missile, short range na mga rocket, mortar at drone gaya ng pinapaputok ng Hamas sa Gaza. Ang Iron Dome ay matagumpay na binuo ng Rafael Advanced Defense System ng Israel na mayroong suporta ng Amerika. Ang system ay naging operational noong 2011, kung saan 90% ng mga rocket na pinapalipad ng mga kaaway laban sa Israel ay matagumpay nitong na-intercept. Isa sa mahalagang bahagi ng Iron Dome ay ang kakayahan ng control system nito na makilala kung alin sa mga papasok na target ang mayroong banta. Halimbawa, kung ang rocket ng kaaway ay nasa mga open area bumabagsak o tatama sa isang walang tao na lugar, hahayaan na lamang ito ng system. Ngunit kapag ito'y tumutumbok sa isang syudad o mataong lugar, hindi ito papalagpasing wasakin. Nakadisenyo rin ang Iron Dome na salagin ang maramihang pag-atake, kaya naman kahit sabay-sabay na magpalipad ng mga rocket at missile ang mga kaaway ng Israel, nagagawa itong harangin ang system ng sabay-sabay din. Ang bawat launcher nito ay maaring maglunsad ng buong load ng 20 interceptor sa loob ng 10 segundo. Halimbawa, noong October 2023, nang simula ng Hamas ang pag-atake sa Israel, naglunsad ito ng ilang libong mga rocket. Ngunit ayon sa mga ulat, 90% ng mga rocket na iyon ay talagang naharang ng system. Ang Iron Dome ay orihinal na binuo upang bigyan ng sapat na depensa ang isang syudad ng Israel na talagang posibleng aabutin ng mga rocket at missile ng kanilang mga kaaway. Ayon sa mga ulat, ang system ay kaya lamang salagin ang mga rocket at missile na mayroong range na umaabot ng 4 hanggang sa 70 kilometro. Ngunit ayon sa mga eksperto, in-upgrade na umano ito ng Israel upang kahit maging ang mga long-range na missile ay may kakayahan na itong ma-intercept. Maliban sa Iron Dome, mga kapatid, mayroon pang air defense system ang bansa na talaga namang epektibo laban sa banta ng mga ballistic missile. Tinawag nila itong Arrow Anti-Ballistic Missile System, kung saan nagagawa nitong wasakin ng mga ballistic missile na pinapaputok mula sa libu-libong kilometro ang layo. Bukod pa riyan, marami pang mga modernong military system na ginagamit ang hukbo ng Israel, tulad ng fighter, drone, missile at marami pang iba. Kaya naman kung titignan mo ang kanilang inventaryo ng armas at husay ng mga sundalo, wala talagang pagkakataon na makipagkompetensya sa kanilang Houthi. Ikaw, kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!